At ayan mga ka-crypto, pag-uusapan naman po natin dito ang isang ulat na galing po sa kilalang crypto analyst na si Ali Martinez, kung saan ay binahagi po niya ang isang napakahalagang datos tungkol sa mga malalaking investors, yung tinatawag nating mga whales. Ayon po sa kanyang inilabas na impormasyon sa pamamagitan ng social media, ang mga tinatawag nating whale ay matagumpay na nakapag-ipon o nakapag-accumulate ng mahigit 300 million XRP sa loob lamang ng maikling panahon na 96 hours. Basahin po natin yung kanyang actual na post dito. Sabi niya, XRP whales go crazy. More than 300 million XRP have been scooped up by whales in just 96 hours. Yan. Ang ganitong sunod-sunod at malakihang pag-ipon ay nagdaragdag sa serye ng mga kamakailang kaganapan sa on-chain data na nagpapakita ng tumataas na antas ng activities sa pagitan po ng mga pinakamalaking may hawak ng token sa buong network. Ngayon, ang para sa akin, ang pagpasok ng ganitong kalaking dami ng pondo sa mga private wallet ay patunay lamang na ang mga pangunahing players sa market ay sadyang nag-aabang ng tamang timing habang ang presyo ay patuloy na gumagalaw sa mga sensitibong bahagi ng chart ngayong taong ito. At ngayon, paano ba inilarawan ni Ali Martinez ang biglang pag-ipon ng mga malalaking holders? Sa kanyang naging pahayag, inihayag po ni Martinez dito ang kanyang pagkamangha sa pagsasabing ang mga whale ay kumikilos ng may matinding kasiglahan habang binabanggit ang mabilis na pagdami ng mga token sa kanilang mga kamay sa loob ng 4 na araw. Ang ganitong kalaking antas ng accumulation ay may malaking bigat dahil ang mga malalaking may hawak ay may kakayahang direktang impluwensyahan ang available na supply sa market kapag inilipat nila ang mga token na ito patungo sa mga wallet na hindi po aktibong nagbebenta. Kung balikan po natin ang mga nakaraang ulat noong bahagi po ng August na ibinase rin sa mga datos mula sa Sentiment, ang mga whale ay nakapagtala o nakapag-record na rin ng pag-ipon na mahigit $380 million. Yan, million XRP po pala. 380 million XRP. Ayan po. Ayan. At yan po ay sa loob lamang ng 1 linggo. At yan po ay nagdala sa kanilang pinagsamang hawak na pondo sa mahigit 8.1 po pala billion XRP. At ayan, sa aking opinion, ang patuloy po na pagdami ng mga token sa mga malalaking wallet ay nagpapakita na may tiwala ang mga ito sa pangmatagalang halaga ng asset. Kahit pa man ang pangkalahatang market ay dumadaan po sa iba't ibang pagsubok sa presyo. At ngayon ay paano naman po nakaapekto ang kasalukuyang pwesto ng presyo sa mga transaksyong ito? Ang naganap na mabigat na pag-ipon ay sabay ding nangyari habang si XRP ay patuloy po na nakikipag-trade sa isang mahalagang technical na price level kung saan naitala na ito ay umabot na sa paligid ng $1.30 matapos po ang isang malakas na paglundag kamakailan lamang. Nauna nang tinukoy ni Ali Martinez ang $1.06 bilang isang napakahalagang antas o threshold para kay XRP.
Ayon po sa kanyang pagsusuri, ang patuloy na pananatili sa ibabaw ng nasabing halaga ay maaari pong magbukas ng mga potensyal na target patungo po sa mga presyong $1.35 at saka maging ang $1.64. Habang ang pagkawala naman nito ay maaring maglagay po kay XRP sa mas mababang presyo kung saan ay maaring sa paligid po ng 0.80. Ayan, ang 0.80 at ang 0.62. Dahil dito, iniulat na ang mga activities ng mga whale ay nagiging labis na mahalaga para sa mga nagbabantay sa market. At ngayon sa aking opinion, ang patuloy po na pamimili malapit sa kasalukuyang mga presyo ay nagpapakita ng ilang malalaking holder ay naghahanda at nagpo-position para sa isang posibleng pagre-recover. Bagamat dapat nating tandaan na ang simpleng pag-ipon ay hindi po nagbibigay ng agarang garantiya na tataas agad ang presyo sa mga susunod na oras. At ngayon bakit nga ba kailangan ng maingat na pagsusuri sa mga malalaking transfer? Mahalaga ring tandaan ng mga on-chain accumulation data ay nangangailangan po ng sapat na konteksto bago tayo gumawa ng conclusion. Ang malalaking paglilipat kay XRP ay maaaring sangkot ang pag-aayos ng mga exchange reorganizations, mga galaw sa custodial services, internal na paglilipat ng wallet, o kaya ay mga over-the-counter transactions. Sa makatuwid, ang pagtaas sa balanse ng mga whale ay hindi otomatikong nangangahulugan na ang bawat token ay bagong bili mula sa open market. Bukod dito, mayroon ding kaakibat na panganib ang pagkakaroon ng nakatutok na malalaking pondo sa iilang kamay lamang. Kung sakaling magdesisyon ang mga malalaking holder na magbenta o mamigay ng malalaking bahagi ng kanilang mga token malapit sa mga resistance level, ang pressure sa selling ay maaaring bumilis ng gusto. At ayan, sa kabuuan, ako po ay naniniwala na ang naiulat na pag-ipon ng 300 million XRP dito ay nagdaragdag lamang sa isang malinaw na pattern ng malalaking activities sa network. Sa kabila ng mga panganib at iba't ibang interpretasyon sa datos, ang pagbabantay sa kung magpapatuloy ba ang pag-ipon na ito at kung mapapanatili ba ang mahalagang antas ng presyo ay mananatiling pangunahing gabay para sa lahat ng sumusubaybay sa industriya ngayong taong ito. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood at maaari na rin po ninyong sunod na panoorin ang recommended video natin dito.